Narinig ni Mitay ang marahang pagbukas ng gate. Kasabay niyon ay ang biglaang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Isang pamilyar na kaba, halo ng pag-asa at takot. Napatingin siya sa relos sa pader. Halos mag-aalas 10 na ng gabi. Kanina pa lumamig ang paborito niyang nilutong kaldereta. Ang kanin ay nanigas na sa ibabaw at ang kandilang sinindihan niya sa gitna ng kanilang mesa ay halos maubos na. Ang apoy nito'y munti na lamang na kumikislap. 5 taon, bulong niya sa sarili. 5 taon na kami ngayon. Pinaghandaan niya ang gabing ito. Nagsuot siya ng paboritong bestida ni Alexis, naglagay ng kaunting koloretes sa mukha, at inayos ang bahay na para bang may darating na mahahalagang bisita. Pero ang tanging bisitang inaasahan niya ay ang sarili niyang asawa. Bumukas ang pinto. Pumasok si Alexis, niluwagan agad ang kurbata sa leeg at inihagis ang itim na briefcase sa sofa. Hindi man lang siya nito tinapunan ng tingin. Ang mga mata nito ay pagod, ang mga balikat ay bagsak. "Hi, mahal!" Bati ni Mitay. Sinubukan niyang gawing masigla ang kanyang boses. "Kumusta ang trabaho? Naghanda ako ng hapunan para sa anibersaryo natin." Doon lang siya tiningnan ni Alexis, isang mabilis na sulyap sa mesa, pagkatapos ay sa kanya, walang-walang ngiti, walang init. "Kumain ka na?" tanong nito. Umiling si Mitay. "Hinitay kita." Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Alexis. "Sana kumain ka na." "Pagod ako, Mitay. Busog pa rin ako galing sa dinner meeting. Aakyat na ako." Ang bawat salita ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Hindi na niya nagawang sumagot. Sinundan na lang niya ng tingin ang kanyang asawa habang paakyat ito sa hagdan. Papalayo sa kanya, papalayo sa gabing pinaghandaan niya. Naiwan siyang nakatayo sa gitna ng sala. Ang dating masayang pag-asa ay napalitan ng pamilyar na kirot. Dahan-dahan siyang naupo sa silya, sa harap ng 2 plato, 2 baso ng alak, at isang nauupos na kandila. Kinuha niya ang kanyang tinidor at tinusok ang isang pirasong karne mula sa kalderetang niluto niya ng buong pagmamahal. Isinubo niya ito. Malamig. Kasinlamig ng pakiramdam sa loob niya. Kasalanan ko ba? Paulit-ulit na tanong sa kanyang isipan. Dahil ba hindi ko siya mabigyan ng anak? 5 taon na silang kasal, ngunit 4 na taon na rin mula nang sabihin ng doktor na dahil sa kanyang mahinang puso, magiging delikado para sa kanya na magbuntis. Iyon ang hatol na unti-unting pumatay sa ningning ng kanilang pagsasama. Sa simula, maunawain si Alexis. Sinasabi niya ngang sapat na si Mitay, na hindi mahalaga ang anak. Pero ang mga salita ay nanatiling salita. Ang mga yakap ay unti-unting lumamig. Ang mga halik ay naging bihira. At ang kama na dati nilang mundo ay naging isang malawak na espasyo ng kalungkutan. Niligpit niya ang pinagkainan na siya lang ang gumalaw. Hinugasan niya ang mga plato na may luhang namumuo sa kanyang mga mata, pero pinigilan niya itong pumatak. Sanay na siya. Sanay na siyang magtago ng sakit. Pag-akyat niya sa kanilang silid, nadatnan niyang nakahiga na si Alexis, nakatalikod sa pwesto niya sa kama. Ang ilaw sa tabi nito ay patay na. Dahan-dahan siyang humiga, maingat na huwag gumawa ng anumang ingay. May isang dipang espasyo sa pagitan nila. Dati, hindi sila makatulog nang hindi magkadikit ang kanilang mga balat. Ngayon, ang espasyong yon ay isang bangin na hindi niya alam kung paano tatawirin. Pinagmasdan niya ang likod ng kanyang asawa. Ang dating pamilyar na hubog ay tila naging likod ng isang estranghero. Gusto niyang magsalita, gusto niyang magtanong. "Mahal mo pa ba ako, Alexis? May nagawa ba akong mali?" Ngunit ang mga salita ay nanatili sa kanyang lalamunan. Takot siya sa isasagot nito. Ilang sandali pa, habang akala niya ay tulog na ito, biglang umilaw ang screen ng cellphone ni Alexis
na nasa ibabaw ng bedside table. Isang mensahe ang lumabas. Hindi sinasadya. Nabasa ito ni Mitay bago pa man ito mabilis na dinampot ni Alexis. "Thanks for tonight. Ingat." Mabilis pa sa kidlat na binuksan ni Alexis ang mensahe at sa isang iglap, binura rin niya ito. Humiga siyang muli. Bumalik sa pagkatalikod na para bang walang nangyari. Pero para kay Mitay, may nangyari. Isang malaking bato ang tila dumagan sa kanyang dibdib. Sino ang nag-text? Bakit kailangan niyang burahin ito kaagad? Ang dinner meeting ba talaga ang pinuntahan niya? Ang mga tanong ay nagsimulang mag-unahan sa kanyang isip. Bawat isa ay mas masakit kaysa sa nauna. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang magwala. Pero nanatili siyang tahimik, nakahiga sa kama. Pinakikiramdaman ng sarili niyang puso na tila pinipiga. Pumikit siya ng mariin. Ayaw niyang isipin. Ayaw niyang tanggapin ang posibilidad na ang lamig na nararamdaman niya mula sa kanyang asawa ay hindi na dahil sa kanilang problema, kundi dahil may iba nang nagbibigay ng init dito. Kinabukasan, maagang nagising si Mitay. Naghanda siya ng agahan tulad ng dati. Umupo sila sa mesa tahimik. Si Alexis ay abala sa pagbabasa ng balita sa kanyang cellphone, habang si Mitay naman ay nakatitig lang sa kanyang tasa ng kape. "Aalis pala ako," biglang sabi ni Alexis. Hindi pa rin inaalis ang tingin sa screen. "May bigla ang business trip sa Cebu, mga 3 araw siguro." Napatingala si Mitay. "Cebu? Kailan ang alis mo?" "Mamayang hapon na. Kailangan daw ako doon para sa isang bagong proyekto." May kung anong kumirot sa puso ni Mitay. Isang pagdududa. Ang paraan ng pagsasalita ni Alexis, mabilis, dire-diretso, at hindi makatingin sa kanya, ay hindi normal. "Okay," sabi na lang niya sa mahinang boses. "Mag-iingat ka." Tumango lang ito. Matapos kumain, mabilis itong naligo at nag-ayos. Habang naghahanda ito ng gamit, pinagmasdan siya ni Mitay mula sa pintuan ng kanilang silid. Ang bawat galaw ni Alexis ay tila may itinatagong kaba. Bago ito umalis, lumapit ito sa kanya at humalik sa kanyang noo. Isang malamig at mabilis na halik. "Mag-iingat ka dito," sabi nito. At umalis na ito. Naiwan si Mitay sa bahay na puno ng katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay mas mabigat. Ito ay puno ng mga tanong na walang sagot, ng mga takot na hindi niya masabi. Ang pag-alis ni Alexis sa Cebu ang naging mitya. Ang mitya na nagsindi sa isang maliit na apoy ng pagdududa sa puso ni Mitay. Isang apoy na hindi niya alam kung paano papatayin. Lumipas ang isang araw na tila 1 taon. Ang bawat sulok ng bahay ay parang sumisigaw ng pangalan ni Alexis. At ang katahimikan ay isang mabigat na kumot na bumabalot kay Mitay. Sinubukan niyang maglinis, manood ng telebisyon, magbasa ng libro. Ngunit ang kanyang isip ay lumilipad. Pabalik-balik sa Cebu. Pabalik-balik sa text na nabasa niya. Hindi niya na matiis ang pag-iisa. Kailangan niya ng kausap. Kailangan niya ng isang taong magsasabi sa kanya na nag-aalala lang siya ng sobra, na paranoia lang ang lahat. Dinampot niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang nag-iisang tao na alam niyang makakaintindi sa kanya. "Hello, Bes?" Sagot ng masayang boses sa kabilang linya. "Lisa," bulong ni Mitay, at sa pagbanggit pa lang ng pangalan ng matalik na kaibigan, naramdaman niya ang pagnipis ng pader na pumipigil sa kanyang mga luha. "Oh, Mitay, napatawag ka. Okay ka lang ba? Ang tamlay ng boses mo." Sunod-sunod na tanong ni Lisa, puno ng pag-aalala. "Si Alexis kasi. Umalis, nag-Cebu. Bigla ang business trip daw." Narinig ni Mitay ang pagbuntong hininga ni Lisa. "Ano ka ba? Business trip lang pala. Kilala mo naman ang asawa mo, di ba? Sobrang dedicated sa trabaho noon. Hayaan mo na, para din naman sa inyo yan." "Hindi ko alam, Bes. Iba ang pakiramdam ko. At saka kagabi, may nabasa akong text sa kanya bago siya matulog.
Nagpapasalamat. Baka naman sa katrabaho lang. Mabilis na sagot ni Lisa. Bes, wag mong masyadong isipin. Baka na-stress ka lang. Alam mo na, ang stress nakakasama sa puso mo. Ang bawat salita ni Lisa ay tila isang pampakalma. Ngunit sa halip na kumalma, lalong gumulo ang isip ni Mitay. Tama si Lisa. Baka nga guni-gunin niya lang ang lahat. Baka ang sarili niyang takot at kakulangan ang nagbibigay kulay sa mga simpleng bagay. Siguro nga, pilit na sabi ni Mitay. Salamat, Bes. Kailangan ko lang talaga ng kausap. Walang problema. Daan ako dyan bukas kung gusto mo. Para may kasama ka. Alok ni Lisa. Wag na. Nakakahiya naman. Tsaka baka bukas, umuwi na rin si Alexis. Pagsisinungaling ni Mitay. Nagpaalam sila sa isa't isa. Ngunit kahit tapos na ang usapan, hindi pa rin mapanatag si Mitay. Tinawagan niya si Alexis. Isang ring, 2, 3. Sa pang-apat na ring, sinagot nito. Hello? Mabilis na sabi ni Alexis. Ang ingay sa background ay magulo. Parang nasa isang pampublikong lugar. Mahal, kumusta ka na? Tanong ni Mitay. Okay lang. Busy lang talaga. Nasa kalagitnaan ako ng meeting, Mitay. Pwede bang mamaya na lang tayo mag-usap? Tatawag ako. At bago pa man makasagot si Mitay, ibinaba na nito ang tawag. Napabuntong hininga na lang siya. Siguro nga paranoid lang siya. Ibinaba niya ang cellphone sa tabi niya at sinubukang aliwin ang sarili sa social media. Nag-scroll siya ng nag-scroll, tinitingnan ang mga masasayang litrato ng kanyang mga kaibigan, mga bakasyon, mga bagong sanggol, mga anibersaryo. At doon, sa gitna ng walang katapusang pag-scroll, isang litrato ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang dati niyang katrabaho na si Katrina ang nag-post. Kumakain ito sa isang mamahaling restaurant sa Cebu kasama ang pamilya nito. Ngunit hindi si Katrina o ang kanyang pamilya ang tiningnan ni Mitay. Sa likuran, sa isang mesa sa sulok, may isang lalaking nakatalikod. Ngunit ang gupit ng buhok, ang tindig ng mga balikat, ang suot na polo shirt. Sigurado siyang si Alexis iyon. At ang babaeng kaharap nito, nakangiti habang umiinom ng wine. Ang pamilyar na alon-alon na buhok, ang hikaw na kumikinang sa tenga. Hindi maaari. Pinalaki niya ang litrato, malabo, pixelated. Ngunit habang tinititigan niya, lalong bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Kilala niya ang buhok na yon. Kilala niya ang hikaw na yon. Iyon ang hikaw na niregalo niya kay Lisa noong kaarawan nito. Nabitawan niya ang kanyang cellphone, nanginginig ang buo niyang katawan. Ang hangin sa kanyang baga ay tila naubos. Hindi, baka kamukha lang. Baka nagkakamali lang ako. Dinampot niyang muli ang cellphone, nanginginig ang mga kamay. Kailangan niyang makasiguro, kailangan niyang patunayan sa sarili niyang mali ang kanyang hinala. Sa gitna ng panginginig, pinilit niyang i-dial ang numero ni Lisa. Bawat ring ay parang isang martilyong pumupukpok sa kanyang sentido. Sa wakas, sumagot ito. Hello, Bes? Sagot ni Lisa. Ang boses ay kalmado. Walang bahid ng kahit ano. Pinilit ni Mitay na maging normal ang kanyang boses, kahit na parang may nakabara sa kanyang lalamunan. Bes, pasensya na sa abala. Naisip ko lang, baka gusto mong samahan ako mag-grocery bukas para lang may kasama. Narinig niya ang mahinang pagtawa sa kabilang linya. Naku, Bes, gustuhin ko man. Hindi talaga pwede. Nandito kasi ako sa Quezon, inaalagaan ko si Mama. Bigla kasing tumaas ang blood pressure. Alam mo naman, matanda na. Ang bawat salitang binitawan ni Lisa ay parang isang malakas na sampal sa mukha ni Mitay. Isang kasinungalingan. Isang diretsahang kasinungalingan. Ang litrato, si Alexis, si Lisa, sa Cebu, magkasama. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang malamig na pakikitungo, ang mga biglaang business trip,
Ang misteryosong text, ang pag-iwas ni Alexis, ang mga nakakaunawang payo ni Lisa. Lahat ay isang malaking panloloko. Ah, ganoon ba? Yun na lang ang nagawa niyang sabihin. Ang boses niya ay basag, isang mahinang bulong. Sige, Bes. Pakikumusta na lang ako kay tita. Sana gumaling siya agad. Oo. Bes, pasensya na talaga ha. Tawagan na lang kita kapag nakauwi na ako. Sige. Ibinaba ni Mitay ang tawag. Hindi siya umiyak. Hindi siya sumigaw. Nakatulala lang siya sa kawalan. Hawak ang cellphone na nagpakita sa kanya ng katotohanan. Ang sakit ay napakatindi, napakabigat. Na tila manhid na ang buo niyang katawan. Ang kanyang pinakamatalik na kaibigan at ang kanyang asawa, ang dalawang taong pinakamahalaga at pinagkakatiwalaan niya sa buong mundo, ay sabay siyang sinasaksak sa likod. Ang apoy ng pagdududa na sinubukan niyang patayin kanina ay biglang naging isang dambuhalang apoy na tumutupok sa lahat ng natitirang pag-asa at pagmamahal sa kanyang puso. At sa gitna ng nagngangalit na apoy na yon, isang bagay ang nabuo. Hindi na ito lungkot. Hindi na ito sakit. Ito ay isang malamig at matigas na determination. Kailangan niyang malaman ang lahat. Kailangan niyang makita sa sarili niyang mga mata. Hindi na siya magpapabulag sa mga kasinungalingan. Tapos na ang pagiging martir ni Mitay. Oras na para harapin ang katotohanang matagal na niyang tinatakbuhan. Nang mailapag ni Mitay ang telepono, doon pa lamang bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Hindi isang simpleng pag-iyak. Ito ay isang paghagulgol na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang tunog ng pagkawasak. Yumukyok siya sa sahig, niyakap ang kanyang mga tuhod, at hinayaang lamunin siya ng sakit. Ang bawat alaala nila ni Lisa, ang kanilang tawanan, ang mga sikretong ibinahagi, ang mga pangakong magiging magkaibigan sila habang buhay, ay isa-isang naging lason sa kanyang isipan. At si Alexis, ang lalaking pinangakuan niya ng habang buhay, ang lalaking tiniis niya, ang panlalamig sa pag-asang babalik pa ito sa dati. Ang kanilang mga larawan sa dingding ay tila nanunuya sa kanya. Ang kanilang wedding portrait, kung saan masaya silang magkayakap, ay isa na ngayong isang simbolo ng isang malaking kasinungalingan. Tumagal yata ng isang oras ang kanyang pag-iyak. Nang maubos na ang kanyang luha, ang natira na lang ay isang nakabibinging katahimikan at isang malamig na pakiramdam. Hindi na ako iiyak. Iyon ang pangako niya sa sarili. Tapos na ang pagluha. Dahan-dahan siyang tumayo. Pinunasan ang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. May bago ng apoy sa kanyang mga mata. Hindi na ito ang aping si Mitay. Ang babaeng nakatayo ngayon ay isang babaeng ginising ng kataksilan. Hindi sapat na malaman niya ang totoo. Kailangan niyang ipamukha sa kanila ang kanilang ginawa. Kailangan nilang maramdaman kahit katiting lang ng sakit na ipinaramdam nila sa kanya. At doon, nabuo ang isang plano sa kanyang isip. Isang mapanganib at masakit na plano. Pero ito lang ang tanging paraan. Kinuha niya ang kanyang cellphone, huminga siya ng malalim, pinakalma ang kanyang sarili, at tinawagan si Alexis. Hello? Sagot nito, tila nag-aalala. Mitay? Napatawag ka? May problema ba? Wala. Sagot ni Mitay. Nagulat siya sa sarili niyang boses. Kalmado, matatag. Walang bahid ng anumang emosyon. Tumawag lang ako para sabihing, aalis muna ako. Pupunta ako sa Batangas, sa amin. Hindi raw maganda ang pakiramdam ni Mama. Narinig niya ang tila paggaan ng hininga ni Alexis sa kabilang linya. Ah, ganun ba? Sige, sige. Mag-ingat ka doon. Kamustahin mo na lang ako sa kanila. Mga ilang araw siguro ako doon. Huwag mo na akong alalahanin. Dagdag pa ni Mitay. Okay, mahal. Mag-ingat ka sa biyahe. I-text mo ako kapag nandoon ka na. Sige. Ibinaba niya ang tawag.
Hindi man lang ito nagtanong kung ano ang sakit ng kanyang ina. Hindi man lang nag-alok na samahan siya. Ang isip nito ay nasa iba. Nasa Cebu, kasama ni Lisa. Sunod niyang binuksan ang kanyang messages. Itinype niya ang pangalan ni Lisa. Bes, aalis muna ako. Uuwi ako sa Batangas. May sakit si Mama. Salamat sa lahat ha. Salamat sa pagiging mabuting kaibigan. Bawat letra ay parang tinik na bumabaon sa kanyang mga daliri. Pinindot niya ang send bago pa siya magbago ng isip. Pagkatapos noon, kumilos na siya. Nag-empake siya ng isang maliit na maleta. Naglagay ng ilang damit. Sapat lang para magmukhang totoo ang kanyang pag-alis. Habang isinasara niya ang zipper, napatingin siya sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay may mga matang pagod at namumugto. Ngunit may determinasyong hindi niya pa nakikita sa sarili niya dati. Hila-hila ang maleta. Lumabas siya ng bahay. Ikinandado niya ang pinto. Bawat hakbang niya palayo ay tila isang paghakbang palayo sa buhay na minsan niyang pinangarap. Pero hindi siya pumunta sa terminal ng bus. Pumara siya ng taxi at nagpahatid sa isang maliit na coffee shop sa kabilang bayan. Doon siya umupo sa isang sulok, umorder ng kape na hindi naman niya ininom, at naghintay. Hinintay niyang lumubog ang araw. Hinintay niyang dumilim ang paligid. Hinintay niyang kumalat ang gabi sa buong syudad. Bawat minuto ay isang pagsubok sa kanyang katatagan. Naisip niyang umuwi na lang at kalimutan ng lahat. Ngunit sa tuwing naiisip niya ang tawa ni Lisa at ang likod ni Alexis sa litrato, nanunumbalik ang kanyang galit at determinasyon. Nang halos mag-aalas 12 na ng hating gabi, tumayo siya. Naglakad siya palabas at pumara ng taxi. "Saan po tayo, ma'am?" tanong ng driver. Ibinigay niya ang sarili niyang address. Habang papalapit ang taxi sa kanilang bahay, lalong bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Ito na, walang atrasan. Huminto ang taxi ilang kanto mula sa kanilang bahay. Nagbayad siya at bumaba. Dahan-dahan siyang naglakad sa madilim na kalye. Ang tanging ingay ay ang kalabog ng kanyang dibdib. Mula sa malayo, natanaw niya ang kanilang bahay. Madilim ang buong kabahayan. Maliban sa isang bintana sa itaas, ang bintana ng kanilang kwarto, may ilaw. Napatigil siya. Mula sa kinatatayuan niya, sa ilalim ng isang puno, may narinig siya. Mahina sa simula, pero habang pinakikinggan niya, ito'y naging malinaw. Isang halakhak. Isang masayang halakhak ng isang babae. Alam niya kung kaninong tawa iyon. Kasunod noon ay ang boses ng isang lalaki. Ang boses ng kanyang asawa. Doon, sa ilalim ng kadiliman ng gabi, kinapanimitay ang kanyang bag at kinuha ang spare key ng kanilang bahay. Nanginginig ang kanyang kamay habang dahan-dahan siyang lumalapit sa gate. Bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Ang plano ay nagsimula na at alam niyang pagkatapos ng gabing ito, wala nang babalikan pa. Ang susi ay tila naging yelo sa nanginginig na kamay ni Mitay. Dahan-dahan, halos walang ingay, ipinasok niya ito sa seradura ng gate. Isang mahinang klik, ang tanging tunog na bumasag sa katahimikan ng gabi. Marahan niyang itinulak ang gate, sapat lang para makapasok ang kanyang katawan at isinara itong muli ng walang kalabog. Nasa loob na siya ng sarili niyang bakuran, isang magnanakaw sa sariling pamamahay. Ang ilaw mula sa bintana ng kanilang silid sa itaas ay tila isang mapanuksong parola. Ginagabayan siya patungo sa katotohanang sisira sa kanya. Ganon din ang ginawa niya sa pinto ng bahay. Pinihit niya ang doorknob ng dahan-dahan. Bumukas ito. Pumasok siya at isinara ang pinto sa likuran niya. Nilamon siya ng kadiliman ng kanilang sala. Napatigil siya sandali. Pinakikiramdaman ang tibok ng sariling puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Mula sa itaas, narinig niyang muli ang tawanan. Mas malinaw ngayon ang tawa ni Lisa.
Ang tawa ni Alexis. Naghahalakakan sila sa loob ng kwartong dati ay kanlungan ng kanilang pagmamahalan. Bawat hakbang niya sa hagdan ay parang pagtapak sa nagbabagang uling. Ang bawat baitang ay isang pagsubok. Nakarating siya sa itaas. Ang pinto ng kanilang silid ay bahagyang nakaawang. Sumilip siya. Wala sila doon. Ang ilaw ay bukas. Ang kama ay maayos pa. Narinig niya ang lagaslas ng tubig mula sa banyo sa loob ng kwarto. May naliligo. At narinig niya ang boses ni Alexis. Kumakanta-kanta habang nasa loob ng banyo. Mabilis ang naging desisyon ni Mitay. Ito na ang pagkakataon niya. Walang pag-aalinlangan. Pumasok siya sa silid. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Lisa ay nanunuot sa hangin. Humahalo sa pamilyar na amoy ng kwarto. Naramdaman niya ang paninikip ng kanyang dibdib, ngunit isinantabi niya ito. Ang tanging nasa isip niya ay ang ilalim ng kama. Mabilis siyang gumapang at isiniksik ang sarili sa makitid na espasyo sa ilalim ng kanilang kama. Ang alikabok ay pumasok sa kanyang ilong, ngunit pinigilan niya ang pagbahing. Dito, sa kadiliman, sa ilalim ng sarili niyang higaan, siya maghihintay. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto ng banyo. Nakita niya ang mga paa ni Alexis na papalapit sa kama. Nakasuot ito ng tuwalya sa bewang. "Bilisan mo dyan, babe," tawag ni Alexis, na tila may kilig sa boses. "Sandali na lang. Ang tagal mo mag-shower, honey," sagot naman ni Lisa mula sa loob. Ang honey na yon ay isang matalim na kutsilyo na tumarak sa puso ni Mitay. Nagsimulang magdamit si Alexis. Narinig niya ang kaluskos ng tela at ang tunog ng sinturon. Pagkatapos, humiga ito sa kama. Ilang pulgada lang ang layo sa kanya. Paglabas ni Lisa mula sa banyo, lalong naging matingkad ang katotohanan. Nakasuot lang ito ng manipis na robe ni Mitay. Ang damit na yon ay regalo sa kanya ni Alexis noong kanilang honeymoon. "Ang lamig!" sabi ni Lisa, tumalon sa kama at humiga sa tabi ni Alexis. Ang naging sumunod ay mga salitang sinubukan ni Mitay na huwag marinig, ngunit bawat isa ay tumatagos at nag-iiwan ng sugat. "Sobrang hirap magpanggap, Alexis. Hindi ko na kaya ang pagiging best friend niya habang ikaw ang ka-holding hands ko sa ilalim ng mesa," sabi ni Lisa, at narinig ni Mitay ang paghalik nito kay Alexis. "Gusto mo bang maging mas madali? Gusto mo bang mag-file na ako ng annulment?" tanong ni Alexis. "Hindi, babe. Maghintay pa tayo ng kaunti. Hindi pa handa ang plano. Kailangan nating siguraduhin na ang lahat ng sisi ay mapupunta sa kanya. Alam mo na, dahil hindi siya makabigay ng anak." "Shh! Huwag mo nang banggitin yan. Alam mo naman na hindi iyon ang totoong problema," pabulong na sabi ni Alexis. Ang mga salitang iyon ay tumimo kay Mitay. Hindi iyon ang totoong problema. Iyon ang huling hook na kailangan niya. Hindi lang sila naglolokohan. Pinaplano nilang sirain siya. Nagsimulang maglambingan ng dalawa. Ang mga bulong nila ay naging mas matindi. Ang mga halik ay naging mas maingay. Hindi na niya kaya. Ang lahat ng emosyon, ang pighati, ang galit, ang pandidiri, ay nag-umpisang umapaw. Biglang lumabas si Mitay mula sa ilalim ng kama. Ang kanyang mukha ay puno ng alikabok, ang kanyang mga mata ay nanlilisik, at ang kanyang hininga ay humihingal. Kung ganoon, mahinang sabi ni Mitay, ngunit sapat para marinig nila. "Ano nga ba ang totoong problema, Alexis?" Parang huminto ang mundo. Ang dalawa ay nanigas sa kama. Ang gulat ay nababasa sa kanilang mga mukha. "Ma'am Mitay," bulalas ni Alexis putlang-putla. "Inaalagaan mo ba talaga ang nanay mo, Lisa?" tanong ni Mitay. Ang boses ay kalmado ngunit may lason. "O baka naman, kasama mo lang talaga ang sweetheart mo sa Cebu?" Tumayo si Alexis. "Mitay, mag-usap tayo. Hindi ito ang akala mo.
Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Alexis. Hindi iyon galing kay Mitay. Galing iyon sa sarili niyang kamay. Sinasampal ang kanyang sarili sa kawalan ng lakas at sakit. Hindi ko na kailangan ng paliwanag, Alexis. Narinig ko kayong dalawa. Sa ilalim ng kama na ito. Sa kama namin. Sigaw ni Mitay. At ikaw, Lisa, best friend. Sinira mo ako. Sinira mo ang pamilya ko. Wala kang hiya. Mitay, kalma lang, sabi ni Lisa. Nakakapit sa kumot. Umaakto pa ring inosente. Kalma? Ngumiti si Mitay. Isang ngiti na mas masakit pa kaysa sa iyak. Alam mo ba, Alexis, na sa loob ng 5 taon, ginawa kong kasalanan sa sarili ko na hindi ako makabigay ng anak? Ginawa kong dahilan yon para sa lahat ng panlalamig mo. Pero ngayon, hinawakan ni Mitay ang kanyang dibdib kung saan nagsimulang kumirot ang kanyang puso. Ang pagod at sakit ay biglang umatake. Ngayon nalaman kong plano pala talaga ito, na may totoong sikreto ka. Ano yon, Alexis? Ano ang sikreto na mas matindi pa sa kataksilan na ito? Ang kirot sa kanyang dibdib ay lumalala. Ang mga mata niya ay nagsimulang dumilim. Nagsimula siyang huminga ng mabigat. Naghahanap ng hangin. Mitay, ang puso mo! Sigaw ni Alexis na nataranta. Sinubukan niya itong hawakan. Huwag mo akong hawakan! Sigaw ni Mitay. Umatras, ngunit biglang nanlumo ang kanyang mga binti. Ang huling nakita ni Mitay ay ang mukha ni Alexis na puno ng takot at ang mukha ni Lisa na puno ng pagkabigla. Bago siya bumagsak sa sahig, ang kanyang kamay ay nakakapit sa kanyang dibdib. Ang tunog ng kanyang katawan na lumapag ay ang hudyat ng pagwawakas ng kanilang pagsasama. Muling nagliwanag ang mundo ni Alexis, ngunit hindi ito dahil sa sikat ng araw, kundi dahil sa ilaw ng emergency room ng ospital. Ang lahat ay blur at magulo na tila may slow motion na nagaganap sa kanyang paligid. Ang sigaw ni Mitay, ang pagbagsak nito, ang katahimikan na sumunod. Mitay! Nyugyog niya ang kanyang asawa, ngunit wala itong tugon. Dalhin natin siya sa ospital, Alexis. Bilisan mo! Hila-hila ni Lisa ang kanyang braso. Ang boses nito ay puno ng pagkataranta. Mabilis silang umalis. Sa buong biyahe patungong inang ospital, si Mitay ay nakahiga sa likuran ng kotse. Ang kanyang ulo ay nasa kandungan ni Lisa. Si Alexis ay nagmamaneho ng napakabilis. Hindi iniintindi ang red light. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ni Mitay, putlang-putla. At ang malamig na pakiramdam ng kanyang balat nang huli niya itong hawakan. Hindi pwedeng mamatay siya. Hindi pa. Nang dumating sila sa ospital, ipinasok agad si Mitay sa emergency room. Naiwan si Alexis at Lisa sa labas. Mga damit nila ay gusot at gulo. Ang mga mukha ay tila bagong gising sa isang bangungot. Kasalanan ko to, bulong ni Alexis. Hawak ang kanyang ulo. Dapat hindi ko na lang ginawa. Shh! Huwag kang maingay, sabi ni Lisa. Hinawakan ng kamay niya. Kailangan nating mag-isip ng maayos. Tandaan mo, galit siya sa'yo. Kung sakaling magsalita siya, tiyakin nating mananatili ang script natin. Tinabig ni Alexis ang kamay ni Lisa. Script? Wala na akong pakialam sa script, Lisa. Nakita mo ba ang mukha niya? Muntik na siyang mamatay dahil sa atin. Napatahimik si Lisa. Nag-iba ang tingin nito. Ang dating mapag-alala at malambing ay napalitan ng inis at pagkairita. Huwag kang magdrama, Alexis. Sa tingin mo ba hindi rin ako natatakot? Hindi mo pwedeng iwanan ang lahat. Magkakasama tayo sa problemang ito. Ngunit wala nang naririnig si Alexis. Ang isip niya ay bumalik sa mga salita ni Mitay. Ano yon, Alexis? Ano ang sikreto na mas matindi pa sa kataksilan na isa to? Ang sikreto? Ang lihim na matagal na niyang inilibing. Ilang oras pa, lumabas ang doktor. Maayos na si Mitay. Na-stabilize na ang kanyang puso.
ngunit kailangan niyang magpahinga. Nakahinga ng maluwag si Alexis, ngunit pansamantala lang. Hinarap niya si Lisa. Umuwi ka na, Lisa. Ako na ang bahala dito. Mag-usap tayo mamaya. Pero, umuwi ka na. Sigaw ni Alexis, kaya't napilitan si Lisa na umalis. May pagbabanta sa mga mata. Pumasok si Alexis sa silid ni Mitay. Ang kanyang asawa ay nakahiga sa kama. Kalmado na ang mukha. Nakatingin sa kisame. Ang kanyang mga mata ay walang luha, ngunit puno ng isang mapanganib na lamig. Umuwi ka na, Alexis, sabi ni Mitay. Hindi man lang siya tiningnan. Hindi mo na kailangan pang magpanggap na may pakialam ka. Mitay, pakinggan mo ako. Lumapit si Alexis sa gilid ng kama. Wala na tayong pag-uusapan, Alexis. Mahina, ngunit matigas na, sabi ni Mitay. Gusto ko ng divorce. At huwag kang mag-alala, hindi ako magiging pabigat sa'yo. Aalis ako, pero iiwan ko sa'yo ang lahat. Ang bahay, ang kotse. Wala akong kailangan mula sa isang sinungaling. Ang huling salita ni Mitay ay tila isang trigger. Ang lahat ng bigat na daladala ni Alexis sa loob ng maraming taon ay biglang sumabog. Ang sinungaling. Tumawa si Alexis, isang mapait na tawa. Tama ka. Sinungaling ako. Pero pinilit mo akong magsinungaling, Mitay. Ako? Ako ang nagpilit sa'yo. Ang kasalanan ko lang ay hindi ako makabigay ng anak. Napuno ng sakit ang boses ni Mitay. Iyon ang sinabi ko, oo. Sigaw ni Alexis. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pagsisisi at galit sa sarili. Iyon ang sinabi ko para protektahan ang sarili ko. Dahil iyon ang madaling sagot. Dahil natatakot ako. Lumapit si Mitay. Ano ba ang sinasabi mo? Iyon ang tinatanong mo kanina. Di ba? Kung ano ang totoong problema. Heto. Pakinggan mo ng maigi. Umiiyak na si Alexis. Ang kanyang mukha ay basang-basa. Hindi mo ako pwedeng bigyan ng anak, oo. Pero ang totoo, kahit gustuhin mo, hindi rin ako makakabigay sa'yo. Nagpunta ako sa doktor bago pa tayo ikasal. Nalaman kong wala akong kakayahang magkaanak, Mitay. Bumagsak si Alexis sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Ako ang may problema. Ako ang sterile at itinago ko yun sa'yo dahil natakot akong iwan mo ako. Natakot akong maging mas mababa sa paningin mo. Kaya hinayaan kitang maniwala na kasalanan mo. Hinayaan kong maging scapegoat ang puso mo. Naghari ang katahimikan sa silid. Ang tanging naririnig ay ang pag-iyak ni Alexis at ang ingay ng mga makinang nakakabit kay Mitay. Si Mitay ay nanatiling nakaupo. Hindi gumagalaw. Ang mukha ay hindi mabasa. Ang sakit ng kataksilan ay napalitan ng isang mas malalim at mas nakagigimbal na katotohanan. Ang lahat ng pagdurusa, ang lahat ng self-blame, ang lahat ng kirot na dinala niya sa loob ng 5 taon ay hindi pala totoo. Ginawa lang ito ni Alexis para protektahan ang kanyang sariling ego. Umalis ka, sabi ni Mitay. Mahina ngunit malinaw. Tumingala si Alexis. Mitay, umalis ka, Alexis. Ang kasinungalingan mo ay mas matindi pa sa panloloko. Mas pinili mong patayin ang pagkatao ko para lang mabuhay ang pagkatao mo. Ngayon, wala na akong kahit anong natitira para sa'yo. Tumalikod si Alexis. Naglakad patungo sa pinto. Ang kanyang balikat ay bagsak. Alam niyang tama, si Mitay. Siya ang mas may kasalanan. Sa paglabas niya ng pinto, naiwan si Mitay na nakatingin sa kawalan. Ang luha ay dahan-dahang dumaloy sa kanyang gilid, ngunit hindi na ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng matinding pagkadismaya at pagtatapos. 2 linggo matapos ang matinding paghaharap, nasa Batangas na si Mitay. Hindi niya tinawagan ang kanyang ina. Sa halip, umupa siya ng isang maliit na kwarto sa isang simpleng boarding house malapit sa bayan.
Kailangan niya ng lugar na tahimik kung saan walang alaala ni Alexis, walang anino ni Lisa, at walang makapagpapaalala sa kanya ng kanyang nakaraan. Naging mabilis ang proseso ng diborsyo, tahimik at walang pagtutol. Tulad ng sinabi niya, wala siyang kinuha ni isang sentimo mula kay Alexis. Ang settlement na inialok nito ay binalik niya. Ang tanging hiling niya ay ang mabilisang pagpirma ng mga papeles. Ang lahat ay tapos na. Wala na siyang asawa. Wala na siyang matalik na kaibigan. Ang babaeng bumalik mula sa ospital ay hindi na ang Mitay na umalis. Ngunit ang pagbabago ay hindi madali. Sa umaga, bumabangon siya, naliligo at nagpapanggap na ayos lang siya. Pero sa gabi, ang katahimikan ay nagdadala ng kalungkutan. Araw-araw, dinadala niya ang kanyang resume at naghahanap ng trabaho. Isang hapon, nakarating siya sa isang lugar na hindi niya inaasahang magpapagaan ng kanyang pakiramdam. Ang The Old Bookshelf, isang maliit na coffee shop na kasabay ding tindahan ng mga lumang libro. Magandang hapon po. May opening po ba kayo para sa kahit anong posisyon? Tanong ni Mitay sa isang lalaking nakatayo sa likod ng counter. Ang lalaki ay nasa husto na ang edad, may maamong mukha at may malungkot na mata. Hindi siya kasing guwapo ni Alexis, ngunit ang kanyang aura ay nagbibigay ng kakaibang kapayapaan. Para sa trabaho? Tanong ng lalaki. Nagtaka. Ano bang karanasan mo? Dati po akong executive assistant sa isang malaking kumpanya. Ngunit handa po akong magtrabaho bilang barista o tagalinis. Kailangan ko lang po talaga ng trabaho. Tiningnan siya ng lalaki. Tila sinusuri ang kanyang kaluluwa. Kahit anong trabaho ha? Sige. Ako si Julius. Manager ako dito. Kailangan ko ng isang tao na mag-aayos ng mga libro at paminsan-minsan ay magsaserve ng kape. Full-time. Hindi makapaniwala si Mitay. Talaga po? Salamat po, Sir Julius. Pero may isang kondisyon. Dagdag ni Julius. Huwag kang magdadala ng problema dito. Ang coffee shop na ito ay sanctuary ng mga kaluluwang napagod na. Kailangan ko ng katahimikan at kapayapaan. Tumango si Mitay. Ang luha ay nagbabanta na tumulo. Pangako po, sir. Wala po akong ibang gagawin kundi magtrabaho. Nagsimula si Mitay sa kanyang bagong trabaho. Ang amoy ng lumang papel at kape ay nakapagpapagaan sa kanyang pakiramdam. Ang araw-araw niyang trabaho ay ang pag-aayos ng mga libro, ang paglilinis, at ang paghahanda ng kape para sa iilan at tahimik na mga customer. Ito ay payapa, nakababagot, ngunit nagbibigay ng kalayaan. Si Julius ay isang tahimik na tao. Bihira itong magsalita, ngunit ang kanyang mga mata ay laging tinitingnan si Mitay na may pag-unawa. Madalas, kapag tapos na ang shift ni Mitay, makikita niya ang isang tasa ng mainit na tsa na nakalagay sa kanyang locker. Hindi niya alam kung si Julius ang gumagawa noon, ngunit nagpapasalamat siya. Isang hapon, habang nag-aayos si Mitay ng mga libro, nag-iisa lang silang dalawa. Nagkaroon sila ng isang maikling pag-uusap. Mukhang mahilig kang magbasa, Mitay. Sabi ni Julius, hawak ang isang makapal na libro. Dati po, sagot ni Mitay. Ngayon, wala na po akong oras magbasa. Mas gusto kong asikasuhin ang mga libro na parang sarili ko po sila. Iniiwasan kong maging magulo ang aking isip. Napangiti si Julius, isang malungkot na ngiti. Ang mga libro ay tulad din ng tao. May story sa bawat page. Ang iba ay romance, ang iba ay tragedy. Pero ang book ay hindi matatapos hanggat hindi mo binabasa ang huling chapter. Ang mga salitang iyon ay tumimo kay Mitay. Hindi pa tapos ang libro ko. May dinadala kang mabigat, Mitay, sabi ni Julius. Ang kanyang boses ay malumanay. Alam ko, nakikita ko sa mga mata mo. Dito, ang tanging kailangan mo lang gawin ay huminga at magtrabaho. Sa unang pagkakataon,
Naramdaman ni Mitay na may nagbigay daan sa kanyang pagod. Doon niya naintindihan kung bakit tinawag ni Julius ang lugar na yon na sanctuary. Pero hindi nagtagal ang kanyang kapayapaan. Isang umaga, habang nagbubukas siya ng coffee shop, may tumigil na itim na kotse sa labas. Lumabas si Alexis. Nakasuot ito ng mamahaling damit, ngunit ang kanyang mukha ay mukhang pagod at may dark circles sa ilalim ng kanyang mga mata. Mitay, salamat sa Diyos at nakita kita. Lumapit ito sa kanya. Bumalik ka na sa akin. Mahal, mag-usap tayo. Alam kong nagkamali ako pero wala na tayong pag-uusapan, Alexis. Mabilis na sabi ni Mitay lumayo. Tapos na ang lahat. Hindi pa. Kailangan mo akong pakinggan. Nagsisisi ako. At si Lisa. Hindi mo alam. Nagsisinungaling din siya sa akin. Wala na akong pakialam sa inyong dalawa. Malamig na sabi ni Mitay. Umalis ka. Ito na ang buhay ko ngayon. Hindi ako aalis hanggat hindi ka sasama sa akin. Sigaw ni Alexis. Biglang may umeksena. Tumayo si Julius sa likod ni Mitay. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik na tila nagtatanggol sa kanyang sanctuary. Sir, sabi ni Julius, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may kapangyarihan. Ang coffee shop na ito ay hindi lugar para sa personal na problema. Kung gusto mo siyang kausapin, gawin mo sa labas. Ngunit kung hindi, hayaan mo siyang magtrabaho ng payapa. Tiningnan ni Alexis si Julius, isang tagalabas na may inis. Sino ka ba sa tingin mo? Asawa ko siya. Hindi na. Ako si Julius, ang manager ng lugar na ito. Sabi ni Julius, hindi umatras. At sinasabi ko sa'yo, umalis ka na. Nakita ni Alexis ang determinasyon sa mata ni Julius. At sa huli, umurong ito. Tumalikod ito, pumasok sa kotse at umalis ng mabilis. Naiwang nakatayo si Mitay. Sa unang pagkakataon, mula nang umalis siya, naramdaman niya ang init ng proteksyon mula sa isang lalaki. Tumingin siya kay Julius. Salamat, bulong ni Mitay. Tumangulang si Julius. Sabi ko sa iyo, Mitay, dito, safe ka. Ang sandaling iyon ay nagtanim ng isang maliit na binhi ng pag-asa sa puso ni Mitay. Hindi ang pag-asa na magbabalik si Alexis, kundi ang pag-asa na may mga tao pa ring may mabuting puso at may mga lugar pa ring ligtas para sa kanya. Ang buong apartment ay madilim at tanging ang liwanag mula sa bintana ang nagbibigay ilaw sa silid. Nakaupo si Alexis sa malaking sofa, may hawak na isang baso ng whiskey. Ang kanyang mukha ay nakatago sa kadiliman, ngunit ang panginginig ng kanyang balikat ay nagpapakita ng kanyang pag-iisip. 2 linggo na ang nakalipas mula nang umalis si Mitay. 2 linggo siyang nag-iisa, lumulutang sa paghahanap at paghahanap. Ang kanyang mga salita sa ospital, ang pag-amin niya na siya ang sterile, ay hindi nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Sa halip, ito ay nag-iwan sa kanya ng isang matinding hiya at pagsisisi. Lalo siyang nalulungkot dahil alam niyang hindi na niya mababawi si Mitay. Nakita niya ang lamig sa mga mata nito. Walang puwang para sa kapatawaran. Sana kumain ka na, honey, sabi ni Lisa na naglalakad papasok. May dala itong isang plato ng pagkain. Mukha itong pagod at may bahagyang pamumutla. Ngunit ang kanyang nangiti ay pilit. Huwag mo akong tawaging honey. Malamig na sabi ni Alexis. Hindi man lang tiningnan ang pagkain. Nawalan na ako ng ganang kumain. Bakit ka pa nandito? Dapat nasa retreat ka pa. Bumalik na ako para sa'yo. Nag-aalala ako. Lumapit si Lisa. Sinubukan niyang hawakan ang mukha ni Alexis. Ang sakit na nangyari sa'yo at kay Mitay. Kaya nga nandito ako. Gusto kong ayusin ang lahat, babe. Tayong dalawa. Inalis ni Alexis ang kamay nito. Wala na tayong pwedeng ayusin. Wala na tayong dalawa. Alam mo ba, nalaman ko? Na ako ang sterile? Niloko ko siya. Niloko ko ang buong buhay niya. Nagsimulang umiyak si Lisa.
Huwag mong sisihin ang sarili mo, Alexis. Ginawa mo lang yon para protektahan ang pride mo. At saka, may dahilan ang Diyos kung bakit ako ang kasama mo ngayon. Ako ang chance mo. Ako ang destiny mo. Destiny? Tumawa si Alexis ng mapakla. Destiny ba ang tawag sa pag-iwan sa asawa ko at sa panluloko sa kanya kasama ang best friend niya? Huwag kang mag-alala, Alexis. May surprise ako para sa'yo, sabi ni Lisa. Ang ngiti nito ay lumawak. Isang ngiti na mayroong kakaibang pagtatagumpay. Wala na akong kailangan sa'yo, tugon ni Alexis, nagsasali ng isa pang baso. Hindi ko ito ginagawa para sa'yo lang. Ginagawa ko ito para sa ating tatlo. Sabi ni Lisa, inilabas mula sa likod niya ang isang clear plastic na may pregnancy test stick sa loob. Ibinaba ni Lisa ang stick sa coffee table sa harap ni Alexis. Dalawang malinaw na pulang guhit ang nakikita sa stick. Buntis ako, Alexis. Bulong ni Lisa. May pag-asa sa boses. Nagsalin pa si Alexis ng whiskey. Wala akong panahon para sa jokes mo, Lisa. Umalis ka na. Hindi ito joke. Tingnan mo. Kinuha ni Lisa ang kamay ni Alexis at inilagay ito sa kanyang tiyan. Alam kong sterile ka, pero siguro blessing talaga ito, Alexis. May miracle. Ang whiskey ay biglang hindi na nakapagbigay ng init kay Alexis. Napatitig siya sa pregnancy stick. 2 guhit, hindi siya makapag-anak. Imposible. Imposible. Pero paano? Kung totoo man, ibig sabihin, hindi pala niya kailangang mag-alala sa kanyang pagkalalaki. Maaari pa siyang maging ama. Ang kanyang isipan ay nagulo. Ang sakit ng panlilinlang ay unti-unting napalitan ng isang mapanganib at mapagkunwaring pag-asa. Kung hindi niya mababalik si Mitay, at least, may anak siya. May magliligtas sa kanyang kahihiyan. Totoo ba yan? Halos pabulong na tanong ni Alexis. Ang kanyang mga mata ay lumuluha. Tumango si Lisa. Oo, babe. Ito na ang ating second chance. Mag-uumpisa tayo ng isang bagong pamilya. Isang kompleto at tunay na pamilya. Niyakap siya ni Alexis ng mahigpit. Ang kanyang huling pag-asa ay nakakapit sa isang babaeng hindi niya sigurado kung mahal niya. Ang luha niya ay dumaloy sa balikat ni Lisa. Luha ng kalituhan at relief. Kailangan mong maging sigurado, sabi ni Alexis. Kailangan nating magpakasal. Sa lalong madaling panahon, ayokong maging bastard ang anak ko. Ngumiti si Lisa, isang matagumpay na ngiti. Sabi ko na sa'yo, destiny tayo. Pagkatapos noon, umalis si Lisa. Sinabing kukuha lang siya ng gamit niya at magpapahinga sa bahay. Naiwan si Alexis, nakaupo sa sofa, nag-iisa na naman. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito malungkot. Naramdaman niyang may bumagsak na papel mula sa pinag-upo ni Lisa. Dinampot niya ito. Isang prescription ito mula sa isang pribadong klinika. Nakita niya ang pangalan ng doktor at ang medicine na inireseta, Clomiphene. Nakita niya ang label, hindi ito vitamins o prenatal supplements. Ito ay isang fertility drug, isang gamot na ginagamit upang makabuntis ang mga babaeng may problema sa pagbubuntis. Fertility drug. Nagsimulang tumibok ng mabilis ang puso ni Alexis. Kung buntis si Lisa at may miracle nga na naganap, bakit kailangan niyang uminom ng fertility drug? Napansin ni Alexis ang isang nakaipit na receipt sa ilalim ng sofa cushion. Pinulot niya ito. Ito ay isang deposit slip para sa isang safety deposit box sa isang bangko. Hindi niya ito signature. Ito ay signature ni Lisa. Sinundan ni Alexis ang date ng deposit slip. Isang araw bago niya malaman ang tungkol sa pagbubuntis. Isang malamig na hinala ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Hindi maaari. Hindi na siya pwedeng magkamali. Habang si Alexis ay nalulunod sa panibagong dagat ng pagdududa, si Mitay naman ay dahan-dahang nakakatuklas ng kapayapaan. Sa loob ng 2 buwan niyang pananatili sa the old bookshelf
Natutunan niyang yakapin ang katahimikan at kalungkutan. Hindi niya pa man lubos na mahal ang sarili, natutunan na niyang tanggapin ang sarili niyang kwento. Ang relasyon nila ni Julius ay nag-umpisa sa isang simpleng pagkakaibigan. Hindi ito romance na mabilis at passionate, kundi isang dahan-dahan at maingat na koneksyon, tulad ng pagpuno ng cup ng mainit na tsaa sa malamig na hapon. Isang gabi, habang nag-aayos sila ng mga lumang inventory, nagkausap silang muli. "Marami ka na bang na-experience na broken heart, Mitay?" Tanong ni Julius, na may ngiti sa mga labi. Napangiti si Mitay. "Hindi ko alam kung broken heart ang tawag sa akin, Sir Julius. Siguro, shattered soul." Napatigil si Julius sa kanyang ginagawa. "Ang ganda ng mga mata mo, Mitay. Pero may lungkot ang mga ito. Hindi ka dapat maging malungkot. Hindi mo kasalanan ang nangyari. Ang mga salitang iyon ay parang lunas. Sa unang pagkakataon, hindi niya kailangang ipaliwanag ang kanyang sarili. Naramdaman niya ang sincerity ni Julius. "Alam mo, Julius," sabi ni Mitay, hinayaan niyang bumigat ang kanyang paghinga. "May gusto akong aminin sa'yo. Hindi ko ito sinasabi sa kahit kanino. Dahil sa kondisyon ko, ang puso ko, hindi ako pwedeng magkaanak." Huminga siya ng malalim. Handa na siyang makita ang pagbabago sa mukha ni Julius, ang pag-atras, ang pagdududa. Alam niya na ang kakulangan niyang iyon ay isang sumpa. Ngunit si Julius ay tumangulang. "Alam ko." Nagulat si Mitay. "Paano mo nalaman?" "Hindi ko alam ang medical condition mo. Ang ibig kong sabihin, alam kong may pain ka. Pero Mitay," lumapit si Julius sa kanya at hinawakan niya ang kamay ni Mitay. Ang init ng palad nito ay nagbigay sa kanya ng kaginhawaan. "Hindi mo kasalanan ang kalungkutan, at ang pagmamahal ay hindi nangangailangan ng patunay sa pamamagitan ng pagdadala ng buhay. Ang pagmamahal ay tungkol sa pagtanggap." Huminga siya ng malalim. "Pero hindi ako sapat." "Ikaw ay higit pa sa sapat," matatag na sabi ni Julius. "Gusto kong maging totoo ka sa akin. Gusto kong makita kung sino ka. Ang nakikita ko ay isang babaeng may malakas na puso. At ang puso na yan, gusto ko itong mahalin." Isang confession na hindi grand o maingay, kundi simple at matapat. Ang buong mundo ni Mitay ay tila umikot. Hindi niya inasahan. Pero, paano ang future?" tanong ni Mitay. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Ang future ay tungkol sa ngayon," sabi ni Julius. "At ngayon, gusto kitang yakapin." Niyakap siya ni Julius, isang mahigpit at maingat na yakap. Hindi iyon ang desperate na yakap ni Alexis, kundi isang yakap na puno ng pangunawa. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Mitay na siya ay hindi nag-iisa. Ang relasyon nila ay naging mas matatag. Sa susunod na mga linggo, ang kape sa umaga ay naging date sa gabi. Ang pag-uusap ay naging open at honest. Ang mga mata ni Mitay ay nag-umpisang magningning muli. Isang linggo pagkatapos, nagkaroon sila ng isang date sa tabing dagat. Napakaganda ng sunset. Tumingin si Julius kay Mitay at ang kanyang ngangiti ay malalim. "Mahal kita, Mitay," sabi ni Julius. "Hindi dahil sa mga flaws mo, kundi kasama ang mga iyon. Hindi ko kailangan ng anak mula sa'yo. Ikaw lang. Sapat na." At ang unang halik nila ay hindi kiss of passion, kundi kiss of healing. Pagkatapos ng gabing iyon, naramdaman ni Mitay ang kakaibang pakiramdam. Minsan, nakararamdam siya ng hilo. Minsan, nakararamdam siya ng pagkapagod. Iniisip niya na dahil lang ito sa stress. Isang umaga, habang nag-aayos siya ng mga delivery ng kape, bigla siyang nakaramdam ng matinding pagkahilo. Kinailangan niyang humawak sa pader. "Mitay, anong nangyayari?" tanong ni Julius na agad lumapit sa kanya. "Wala. Masama lang ang pakiramdam ko. Siguro kailangan ko lang matulog," sabi ni Mitay, pilit na ngumingiti. Ngunit si Julius ay hindi convinced. "Hindi.
Hindi tama iyan. Mukha kang napakaputla. Hinila siya ni Julius at sa pag-aalala, sinamahan siya sa pinakamalapit na klinika. Habang naghihintay sila sa waiting area, naramdaman ni Mitay ang panginginig. Ayaw niyang magkaroon ng problema ang puso niya. Lumabas ang doktor at tinawag ang pangalan ni Mitay. Mrs. Mitay, sabi ng doktor. Ang kanyang mukha ay puno ng mystery at ngiti. May good news ako, pero kailangan kong maging honest sa'yo. Ang puso mo ay mahina pa rin, pero ang nangyayari sa'yo ay, hindi ka lang. Napatayo si Julius. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla. Si Mitay naman ay nakatitig sa doktor, hindi makapaniwala. Ang medical judgment niya ay impossible. Ang huling sinabi ng doktor ay impossible. Ang munting himala ay nagsimula na. Ngunit kasabay nito, isang panibagong panganib ang naghihintay. Nakaupo pa rin si Mitay sa exam table. Ang kanyang bibig ay nakanganga. Hindi siya makagalaw, hindi makapagsalita. Ang sinabi ng doktor ay tulad ng isang shockwave na tumama sa kanyang buong pagkatao. Buntis. Ako? Bulong niya. Ang kanyang mga mata ay lumuluha. Yes, Mitay. At dahil sa heart condition mo, high risk ito. Pero hindi ibig sabihin na hindi natin ito kakayanin. Kailangan mo lang maging mas maingat. Paliwanag ng doktor na punong-puno ng pag-aalala. Si Julius ang unang nakabawi. Lumapit ito sa kanya at lumuhod sa harap niya. Hinawakan ang kanyang mga kamay. Hindi ko alam kung paano, sabi ni Julius. Ang kanyang mga mata ay nagniningning dahil sa luha. Pero, salamat sa Diyos. Magiging magulang tayo, Mitay. Ang reaksyon ni Julius ay ang kailangan ni Mitay. Hindi siya nagtanong tungkol sa panganib. Hindi siya nagtanong tungkol sa medical history niya. Tanging kagalakan at pagmamahal lang ang nakikita niya. Ang blessing na ito ay hindi bunga ng isang perfect na relasyon, kundi bunga ng isang tunay at genuine na pagmamahalan at pagtanggap. Sa mga sumunod na araw, ang buong coffee shop ay napuno ng saya. Ang pagbubuntis ni Mitay ay isang miracle para sa lahat. Si Julius ay naging mas protective at maingat. Ang dating kalungkutan ni Mitay ay napalitan ng isang kalmadong kasiyahan na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ngunit ang kasayahang iyon ay may kaakibat na malaking sakripisyo. Ang heart condition niya ay lumalala. Nagsimula siyang makaranas ng paghingal at mabilis na pagkapagod. Alam niya na ang bawat araw ng pagdadalang tao ay high risk. Ngunit mas pinili niya ang buhay sa loob niya kaysa sa kanyang sarili. Ang pagmamahal niya sa hindi pa ipinanganak na anak ay nagbigay sa kanya ng lakas. Hindi ako makakarating sa dulo nang hindi mo tinatapos ang kwento mo. Naalala niya ang sinabi ni Julius at ang kanyang kwento ay hindi pa tapos. Pove, Alexis habang si Mitay ay nakikipaglaban para sa kanyang anak, si Alexis naman ay nalulunod sa kanyang sariling imbensyon ng kasinungalingan. Sa loob ng penthouse niya, naghahanap siya ng patunay. Ang receipt ng fertility drug at ang deposit slip sa safety deposit box ay hindi niya inaalis sa isipan. Alam niyang may tinatago si Lisa, isang bagay na mas malaki pa kaysa sa simpleng affair. Isang gabi, habang abala si Lisa sa telepono, kunwari ay nakikipag-usap sa kanyang ina tungkol sa kasal. Dahan-dahang kinuha ni Alexis ang cellphone ni Lisa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig hindi sa galit, kundi sa takot sa katotohanan. Mabilis siyang nag-scroll sa mga mensahe. Deleted ang lahat ng messages ni Lisa. Pero may isang bagay siyang napansin. Sa draft folder, may isang mensahe na hindi pa na-send. Ang draft ay para sa isang lalaking ang pangalan ay Kuya Dumeng. Kuya, sige na. Kailangan ko ng 5,000 pa. Sobrang lakas niya magpa-deposit. Ipadala mo na agad ang pera. Kailangan ko na ding i-fake ang mga ultrasound ko. Huwag kang mag-alala, hindi ko idedetalye ang pangalan niya. Ang bata ay sayo, kuya. Pagkatapos nito,
aalis na ako sa Pilipinas kasama ang pera ni Alexis. Ang cellphone ay nahulog sa marble floor. Isang nakabibinging tunog. Si Alexis ay hindi na sterile. Hindi siya walang kakayahan. Siya ay loko-loko. Ang anak, na akala niya ay blessing, ay isa palang extortion plot. Ang second chance na inakala niya ay katapusan ng kanyang legacy. Si Lisa ay hindi niya destiny. Si Lisa ay ang ahas na nagplano ng mas matindi kaysa sa naunang plano. Ang best friend ni Mitay ay professional na scammer. Doon niya naramdaman ang tunay na kahulugan ng kalungkutan. Hindi lang siya iniwan, siya ay ginamit. Ginawa siyang victim ng kanyang sariling pride at kasinungalingan. Hindi ang affair ni Lisa ang nagpasakit sa kanya. Ang pagmamahal ni Lisa ay isang lie, isang script na dinisenyo para kunin ang kanyang pera at reputation. Biglang nakita ni Alexis ang buong pattern. Ang kasinungalingan niya tungkol sa sterility niya ang nagbigay kay Lisa ng opportunity na ito. Ginawa niya ang kama para mahigaan siya ng ahas. Ang pintuan ay bumukas. Pumasok si Lisa. May hawak na isang malaking bag. "Oh, honey, bakit gising ka pa? Nakita mo ba ang..." Hindi na niya pinatapos si Lisa. Tumingin siya sa cellphone ni Lisa na nakahandusay sa sahig. Tiningnan niya si Lisa at sa unang pagkakataon, nakita niya ang true color nito. Pure greed. Ang bata. Malamig na sabi ni Alexis. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ang bata ay hindi sa akin. Sa Kuya Doming mo, di ba? Ang puting mukha ni Lisa ay naging gray. Ang act ay tapos na. Alexis, magpapaliwanag ako. Huwag kang mag-alala. May plan B tayo. Wala. Wala na tayong tayo, sabi ni Alexis. At sa huling pagkakataon, huwag mo akong hawakan. Hindi na naghintay si Alexis. Ang galit at shame ay nagtulak sa kanya na kumilos ng mabilis at marahas. Kuya Domeng, ulit ni Alexis, ang kanyang tinig ay malamig. Siya ba ang tunay na ama ng bata? Iyong fertility drug, para ba sa sarili mong plano? Ang lahat, planado? Sa pagkawala ng kanyang act, si Lisa ay naging isang bukas na ahas. Tumawa ito ng mapakla. Siyempre, ang gulo mo, Alexis. Ang dali mong gamitin. Alam ko ang sikreto mo, na sterile ka, kaya perfect. Ako ang best friend niya, at alam kong hindi ka magre-refuse sa blessing na yan. Isang bata para sa legacy mo, at isang deposit box para sa akin. Win-win! Wala kang kaluluwa, sigaw ni Alexis. Wala. Pero may pera ako. At may future ako. Nagtangka si Lisa na tumakbo patungo sa deposit slip sa sahig. Ngunit mabilis si Alexis. Hinarangan niya ang daan. Sa loob ng ilang minuto, ang luxury penthouse ay naging battleground. Hindi na ito tungkol sa pag-ibig, kundi tungkol sa pera at panlilin lang. Hindi nagtagal. Napilitan si Lisa na umamin sa lahat. Ang Kuya Domeng ay isang rich businessman na may asawa na. Ginagamit lang niya si Alexis bilang scapegoat para sa kanyang pagbubuntis. Nagsimulang umiyak si Lisa, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil nahuli siya. Bigyan mo ako ng pera, Alexis. Hindi mo ako pwedeng iwanan. Kasalanan mo kung bakit ako naging ganito. Dahil sa'yo. Dahil sa inyo ni Mitay. Ang kasalanan ko ay nagtiwala ako sa isang ahas na tulad mo. Malamig na sabi ni Alexis, wala kang makukuha. Tatawag ako sa pulis. At ikukwento ko ang extortion mo. Ang lahat ng kasinungalingan mo ay mababayaran. Tumakbo si Lisa palabas ng penthouse. Sinubukan niyang isalba ang kahit anong kaya niya. Ngunit alam ni Alexis na wala na siyang matitirhan. Ang money niya ay frozen. Ang reputation niya ay sira. Ang kanyang plan ay natapos na sa failure. Naiwan si Alexis na mag-isa. Ang kanyang luha ay tumulo, hindi dahil kay Mitay o kay Lisa, kundi dahil sa kanyang sarili. Ang pagiging sterile niya ay hindi ang kanyang shame. Ang pride niya
Ang kasinungalingan niya, ang kawalan niya ng tapang na harapin ang katotohanan. Iyon ang nagwasak sa kanya. Wala siyang anak, walang asawa, at walang legacy. Tanging isang malaking penthouse ang natira na napuno ng lamig ng pag-iisa. Ang tunay na kapayapaan, makalipas ang 8 buwan, si Mitay ay nasa delivery room. Ang pagbubuntis niya ay torture. Ang kanyang puso ay patuloy na humihina. Sa bawat araw, naramdaman niya ang labanan ng kanyang katawan laban sa new life na kanyang dinadala. Ngunit sa bawat pagod at sakit, nandoon si Julius. Hinawakan ni Julius ang kanyang kamay. Ang kanyang muka ay pawis at puno ng pag-aalala. "Kaya mo yan, mahal," bulong ni Julius. "Andito lang ako. Lalaban tayo." "Natatakot ako, Julius," mahinang sabi ni Mitay. "Kung may mangyari sa akin." "Walang mangyayari sa'yo." Pinutol siya ni Julius. "Ikaw ang strongest woman na nakilala ko. Dahil sa'yo, natutunan kong buksan muli ang puso ko. Kaya, laban, Mitay, para sa ating anak." Sa huling pagtulak, ang isang malaking sigaw ang bumasag sa katahimikan ng delivery room. Isang baby girl, malusog at malakas. Ang pag-iyak ng sanggol ay ang tunog ng isang miracle. Nang ilagay ng nurse ang sanggol sa kanyang dibdib, nakalimutan ni Mitay ang lahat ng sakit. Nakalimutan niya si Alexis, si Lisa, ang kanyang heart condition, ang lahat. Ang pagmamahal na naramdaman niya ay walang hangganan. Tumingin siya kay Julius. Si Julius ay umiiyak, ngunit hindi ng luha ng sakit, kundi luha ng kaligayahan. "Siya si Hope," sabi ni Mitay, habang hinahaplos ang pisngi ng kanyang anak. "Ang pangalan niya ay Hope," ulit ni Julius, at hinalikan niya ang noo ni Mitay. Nang makalabas siya sa ospital, ang kanilang buhay ay nagpatuloy sa The Old Bookshelf. Paglipas ng 1 taon, ang coffee shop ay naging isang masiglang lugar. Ang mga libro ay napalitan ng mga laruan, at ang katahimikan ay napuno ng tawa ng isang sanggol. Isang araw, habang nag-aalmusal sila sa kanilang munting bahay, nakita ni Mitay ang isang balita sa tabloid. Isang brief na article tungkol kay Alexis. Nawala ang lahat ng kanyang assets dahil sa mismanagement at extortion mula sa kanyang ex-fiancé. Si Alexis ay nakatira na ngayon sa isang maliit na apartment sa Maynila. Nagtatrabaho sa isang low-level job. Nakita ang kanyang mukha sa litrato. Payat, malungkot at wala ng buhay. Wala nang naramdaman si Mitay. Walang awa, walang galit, walang kalungkutan. Tanging indifference lang. Ang kanyang chapter kay Alexis ay sarado na. Tumingin siya kay Julius na nagpapakain kay Hope sa high chair. Ngumiti si Julius, isang matapat at mapagmahal na ngiti. "Mahal kita, Julius," sabi ni Mitay. "Mas mahal kita, Mitay," sagot ni Julius. "Salamat at binigyan mo ako ng pamilya. At salamat at binigyan mo ako ng ikaw." Hinawakan ni Mitay ang kanyang dibdib. Ang heart condition niya ay naroon pa rin, ngunit ang kanyang kaluluwa ay gumaling na. Nahanap niya ang sapat sa pag-ibig ni Julius, isang pag-ibig na walang kondisyon, walang hinihinging kapalit o katibayan. Ang kanyang buhay ay nagpatunay na ang worth ng isang babae ay hindi nakasalalay sa kung ano ang kaya niyang gawin, kundi sa kung sino siya. At ang tunay na miracle ay hindi ang kanyang pagbubuntis, kundi ang lakas niya na hanapin ang kaligayahan pagkatapos ng matinding sakit. Doon, sa piling ng kanyang bagong pamilya, natapos ang kanyang kwento.